Adam yung gagawin yan. So, ganun din tayo sa mag-asawa. Nilikha kayo ng Diyos, pinano ng Diyos, purpose ng Diyos, every day in your life, na maging helping kayo one to another. Okay? Maging katuwang. Paano tayo, ang tanong, paano tayo makakatulong sa asawa natin? Bilang katuwang sa buhay. Sige, magkakaroon namin. Paano
ikaw babae, i-appreciate mo na lang. At least, may ginawa siya. Diba? At least, naalala ka na. So, thankfulness, hindi lang sa Diyos dapat. Okay? Diba? Yung gratitude natin, hindi lang dapat sa Diyos, hindi para din sa ating mga asawa. Mamaya, meron yan effect. Kung alam mo bakit, paano pag nakulang ng appreciation ng isang asawa. Eh, meron tayong effect yan mamaya. So, nakakabigat sa puso yun pagka yung gawa ka ng gawa tapos wala man na nagpapasalamat sa'yo. Sa mga anak mo eh. Lalo na yung pagka senior ka na parents. Tapos ang dami mo rin sinapas, ang dami mo rin trinabaho. Tapos pagdating pa ng anak mo, bibitasan mo yung yung ginawa mo o yung or mga nanay gano'n. So, nakakabigat yun sa puso. So, doon din sa asawang lalaki, yung alam mo na nag-effort ka na talaga ng sobrang trabaho, nag-overtime, para lang may income, pera sa pamilya. Tapos pagdating pa, ba't ito lang? Kulang. So, nakakabigat din sa puso ng lalaki, asawang lalaki. So, i-balance. Ang pagiging katwa, dapat i-balance natin. Next, paano ba nagiging mabigat sa puso? Uncooperativeness. Yung hindi mo marunong maki-cooperate or anong tawag ko sa Tagalog? Makisama. Okay? Uncooperativeness o hindi marunong makisama. Pag may activity ang pamilya, kahit ayaw mo, i-enjoy mo, sumama ka. Kasi bonding yan ang pamilya eh. Minsan sasabihin mo, sila nilang basta nakakapagod traffic eh. Ano ba? Ano pangalan natin? Wala, gastos lang yan. Mga ganun-ganun. So, minsan lang naman eh. Special occasion naman. Minsan, ilan lang mga okasyon na pwede natin makibanding or ma-celebrate ka. Masaya talaga yung pamilya na mag-i-enjoy sila. Birthday ko, birthday ng asawa ko, birthday ng mga anak ko, talagay mo tatlo ng anak ko. So, anniversary, Pasko, tsaka Valentine's. Walang occasion in the year. Diba? Pagbigyan natin ang isa't isa. Kasi alam nyo, kailangan din natin ang time to breathe. Alam niyo, there is a time to breathe. Kailangan mo sa sobrang dami mong ginagawa sa buhay, sa sobrang stress mo, sa pamilya, sa mga anak, sa office, ganyan. Kailangan mo na makapagpahinga at huminga sa ating pamumuhay. Para talagang maging healthy yung hindi lang para sa pamilya mo yan eh, para sa sarili mo. Para maging healthy ka. Maging, tawag dito, yung pag-iisip mo, gano'n. Kasi minsan sobrang, dahil mo iniisip, puro problema na ganyan. So, minsan kailangan mo talagang magpahinga at mag-bonding sa iyong pamilya. Kaya ako nagtutuwa ako sa mga kapatiran natin na nag-outing, yung gano'n, or nagsiswimming, kahit biglaan. Tapos ang baon lang is kung ano lang yung nandun sa bahay. Pero at least nakaswim yung mga bata, at least naka-enjoy sila, nakasama kayo. Kasi doon mo maibabahagi sa mga anak mo na hindi lang puro words yung love mo sa kanila eh. Na minsan kulang pa nga yung expression of your words sa love eh. Pero yung mga ganong bagay, moments yan na
in our okay, in our problems and in our trials in life. Okay. Siyempre, yes, kailangan din may sarap sa buhay. Kaya kailangan balance, sarap and hirap. Pero yun nga, ang pagsubok, pagkakasakit, pagkakawalan ng pera, diba? Diyan tayo nag-grow sa ating Panginoon. Balance dapat yung hirap at sarap. Pero minsan, pag puro sarap, ang hirap panganak. Diba? So, kailangan balance ang hirap at sarap. Number 3. Okay, number 3. Yun pong inaantok, pwede pang kape, pero huwag mo na pong mag-sandwich. Kasi lalo tayo aantokin. Okay? Tapos panig-panig pagka naano na yung kape. Okay, number 3. Pakibasa. Sir Francis, basahin mo ng malakas. Partner, pangarap, hindi nagwawasak ang pangarap. Okay. Diba yung sinasabi na may mga dream crusher, mga nagka-crush ng dream, diba? So, hindi mo na lang po ang pangarap. Kaya huwag niyo na i-crush, yun ang kasama yung pangarap ng asawa mo. Kaya ano na ang partner mo na mangarap kasi hindi mo na lang naman to. Don't crush his dream or her dream. Ang tanong, alam niyo ba kung anong pangarap ng asawa mo? Pag tinanong mo ngayon, alam niyo ba kung anong pangarap ni JB? Tatanong ko mamaya. Okay. Erwin, ano yung pangarap ni Maramit? Clarice, alam mo? Pangarap niya? Okay. So, kung alam mo ang pangarap niya, masusuportahan mo siya in prayer. Okay? And also, masusuportahan mo sa paggawa niya sa pamumuhay ninyo. Kaya dapat alamin natin, ano ba? Oo, paano? 10 years na kami sa aming relationship as a husband and wife. Minsan na, 20 years na kami. Hindi ko pa alam kung anong pangarap ng asawa ko. Okay? So, minsan, yung pangarap ng asawa ng lalaki, yun din yung ginagawa niya na, ito yung pangarap ko, kaya ito yung sundan mo. Minsan yun yung problema eh. Dahil ako yung breadwinner, ito yung pangarap ko, hindi na tayo, ikaw ang susunod ko. Pero hindi ko po ba alam, kami mga wife, lalo na yung mga hindi nakakapag-work, yung gano'n dahil nasa bahay na, may mga pangarap din kami. Hindi naman big time ang pangarap eh. Minsan ang pangarap ng isang nanay o isang asawa is, ano ba walang pangarap ko na sana makapagbakasyon lang na kami sa isang magandang resort. Ganun lang kasimple eh. Okay? So, pagbigyan mo na. Huwag mo na i-crush mo rin. Kahit isang taon mo pa yung pag-ipunan, i-surprise mo ang asawa mo. Kasi, ano yan, pangarap ko yan eh, na sana bago ako kunin ni Lord, makatikim man lang ako ng isang private resort na yung first class yung room namin, o gano'n. Tapos buffet. Mga gano'n ang pangarap. Kaya abutin, at kaya pag-ipunan. Paminsan naman ang pangarap ng asawa. Simple lang naman pangarap ng asawa eh. Kasi hirap na kami mag-commute. Lalo na, tapos yung anak ko, hina-hina ko. Gano'n, or pag-umulan pa, gano'n. Sana magkaroon na lang kami kahit sa ilan lang na kotse. Tapos ikaw, sasabihin ko, huwag ka na naman po. Mga ka pa dyan eh. Kahit kapag tricycle, wala araw. Prayer naman eh. May Panginoon kayo. Na pwede natin tulugan na i-bless kayo sa iyong, para ang iyong mga pangarap ninyo matupad.
finishes her task. Yun yung para sasabayan mo yung asawa mo sa pag-undan niya. Kung ang asawa mo, goal niya, pangarap niya makatapos pag-aaral kasi hindi nga siya makagraduate or gusto niya mag-masteral para din naman sa iyo yun. O gusto niya pag-aral ng ibang technicalities, diba? Gusto niya mag-aral sa computer kasi mas gusto ngayon yung work sa computer. Hindi, supportahan mo. Sabayan mo sa kanyang pag-unlad by supporting her or him. Naku, wala ka namang work. Di ikaw magbantay sa bata. Hindi siya yung mag-aaral. Vice versa. Vice versa. So, ang tanong, do you know what your partner wants to do in life? Dito sa pag-unlad, do you know what your partner wants to do in life para umunlad siya? Kasi, may mga talaga na aspect na may mga babae, lalo na pagka hindi Christian Kaya, reason ng divorce yan Yung parang left out yung babae or left out yung lalaki. Tapos, meron siyang gustong gawin sa buhay niya Ganon. Tapos, naiwan lang siya talaga. Tapos, yung partner niya talagang umunlad nila. Tapos, parang na lang siya. Tulong as in, ganon.
And thank you for your tithes. Next, 15 sa tithes and offering, 15 sa akin lang to, sa savings. Yung mga emergency, kailangan din naman talaga na iba-budget mo. Hindi yung puro, ano yun? Gasta-gasta tapos pag nakatawa ka na lang, di ba? So, kailangan meron kang dito isi-save. Kahit anong sabihin mo, 100 pesos lang yun, a week, o 400 a month, 8 times mo sa 10 months, may 4,000 ka na. Kahit 50 pesos na, in 10 months, may 2,000 ka na. Para pag may nagkasakit, meron kang huhugutin. Aside from the tulong ng mga kapamilya nyo at mga may huhugutin ka. Tapos na kayo? Tapos na? Okay, game. And 70%, ano yung 70%? Sa pamilya. Sa lahat ng gastos sa pamilya. Subtract your worries and doubts. Okay, kasi nag-add ka na ng faith, isubtract na yun. Tapos bukasan mo na yung worries. Pwede, tahimik lang ha, yung mga chairs, pwede, para hindi kami para hindi kami ma-distract. Okay. And multiply. Let God multiply what you gave to Him. Ngayon dito nakalagay 10-90. Kasi yung iba ganun lang 10% sa Lord plus 90. Yun na, sa buong pamilya. Labo-labo yun. Ano-ano. Kaya minsan na lang matitira. So dapat meron talaga specific. Ngayon, kung hindi pa talaga kaya, kasi talagang sapat-sapat ng Lord minsan kulang pangain. Ang ano dyan, nagkukulang pagka nagkukulang na rin sa Panginoon. Hindi lang sa tithes mo. Nagkukulang ka sa prayer mo. Nagkukulang ka in everything. Sa ibang bagay. So, we must strive to really be faithful sa atin. Number 7. Number 7. Sino na? Silo. Number 7. Ate Silo, number 7. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Be marital fidelity. You being faithful to your spouse. Dadating ang panahon, marami talagang temptations ang husband. Okay? Kasi exposed siya Dami niya kung lagi nakakausap lalo na sa mga opisina, sa business, and everything. Okay? How do you safeguard the marital fidelity? Isang cause ng alam niyo ng marital infidelity, naghahanap ng iba ang asawa, is ingratitude. Unappreciated ang wife, unappreciated ang husband. Yun sa dami-dami trinabaho, sa dami-dami nagawa, hindi ka pa na-appreciate ng husband mo or ng wife. Kaya, a husband and a wife that is who is unappreciated, maghahanap yun ng iba na mag-appreciate sa kanya. Okay? So, i-ano na natin ito. Okay? I-prevent na natin ito. Okay? Para hindi sila lumigan pa sa iba. Ikaw na lang ang kanilang ipofocus. Is learn to appreciate and learn to serve and love your partners. Amen po ba? Okay? And the last one. Okay, the last one. Si Kuya Joan. Kuya Joan. Okay, pinalalago ka sa Diyos, hindi ka nilalayo. Kasama mo ang iyong asawa sa paglago, sa faith mo sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin, nasa attitude natin yan Lalo na rin sa mga non-Christian, may mga non-Christian partners. Okay? Yung attitude mo as a Christian partner, okay, will sometimes help your husband, okay, to know Christ. Kaya, i-review yung mga previous teachings natin
or she helps you grow more patient, more prayerful, and more loving. Okay, ang conclusion natin, ito. Your own growth is up to you. Okay? Ulit, ang paglago mo sa Panginoon, hindi up to your husband or up to your wife. But ang paglago mo sa Diyos is up to yourself. God will help, or God will just help you one step at a time, day by day, year after year. If you stop, you will not grow. Kaya nga, growing together. If you stop your faith, if you stop growing together, you will really not grow. But if you go on in spite of the problems, trials, difficulties sa buhay natin, then you will begin to grow by the grace and mercy of God. Amen po ba? Amen. Okay. Next. Ano yung ito, no? Assignment natin. Dahil mag-mimerienda na po tayo. Okay. Ito po ang assignment. Pwede paki-ano? Okay. Number 1. Sagutin. And isabit nyo sa akin yan. Kasi ipapapray namin yan ni Pastor. And secret lang yan. Walang makakaano ng iba. Okay. Ito yung sasagutin natin. Bawat isa ha, magsasabit. Halimbawa, okay ng papel nyo sa notebook nyo, tapos dun sa back ng ilagay nyo yung pangalan nyo. Tapos yung sa front, ito yung dito nyo sasagutin yung, ito na. Sulat nyo yung question. Number 1, question nyo. Kayo ang sasagutin yung asawa nyo. Ano ang pangarap ng asawa? Dapat pala, pinalagay nyo. Ano ang pangarap ng asawa mo? Kung sino pa pinis ng sikat, yun na lang. Tapos bigay nyo na lang sa asawa mo. Okay na? Para tayong tatas ko mo. You raise your involvement if you're finished. Number 2, paano ka makakatulong bilang katuwang ng asawa mo? Isipin mo yun. Paano ka makakatulong bilang katuwang ng asawa mo? Number 3, sige lang. Paano ka makakatulong? Paano ka makakatulong bilang katuwang ng asawa mo? Number 3, paano mo mapapasaya ang iyong asawa? Mag-isip ka. Pag-isipan mo ha. Paano mo mapapasaya ang iyong asawa? Bilang asawang babae. Bilang asawa mo. Siyempre, pagdating sa gabi, masaya siya. Mga ganun. Bukod doon. Bukod sa gabi. Sa umaga, paano siya magpasaya? Okay, next. Or bukod sa
love, Lord,